Sunod-sunod na eskandalo ang yumanig sa hanay ng kapulisan mula sa mga matataas na opisyal ng Quezon City Police District o QCPD na sinibak sa kani-kanilang pwesto. Kinumpirma mismo ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin na tinanggal na sa pwestong hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit na si Police Major Dondon Lapitan dahil sa manoy illegal na aktibidad. Hinayaan daw kasi nitong makalabas ng kulungan ang isang babaeng preso na nasa ilalim ng persons under police custody at hindi lang basta pinalabas, ineskortan pa raw ng mismong mga pulis para makipag-family bonding sa isang kilalang hotel sa Quezon City. Ayon kay Police Colonel Randy Glenn Silvio, officer in charge ng QCPD, isang text message ang kanilang natanggap patungkol sa nasabing preso na may kasong qualified theft. Immediately po, nag-conduct po agad tayo ng validation at in-interview po natin yung ang chief nila, si Major Lapitan. And during the interview, inamin naman po niya na meron nga daw pong nilabas na isang PUPC. At right now, nagkakandak po tayo ng investigation at nirelieve po natin lahat ng duty kasama po si Major Lapitan. Malalimang investigasyon ang isinasagawa ngayon ng QCPD para alamin kung may kapalit ang paglabas-pasok na nasabing preso. Itinuturing posibleng kasabwat ng CIDO chief ang kanyang desk officer at ang jailer na siyang nagbabantay sa selda. Bukod sa family bonding, tinitingnan pa ng QCPD ang posibilidad na may iba pang nangyari sa pagitan ng babaeng PUPC at ng mga pulis sa hotel. Dagdag ng QCPD OIC, hinihintay pa nila ngayon ang CCTV footages na makatutulong sa investigasyon. Inaalam din kung isa lang ba ang kasong ito o may iba pang presong nasasangkot sa parehong modus. Kaya po may hinaharap po sila ngayong nag-create po tayo ng isang joint C2 Intelligence Division at yung Station 15. Nakikipag-coordinate tayo, kumukuha po tayo ng CCTV footages para once maka-acquire tayo ng CCTV, we will file appropriate criminal charges. Samantala, patong-patong na kaso naman ang kinakaharap ngayon ni Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan matapos mag-viral ang video kung saan nanghaharas ito at sa pilitang pumasok sa ilang bahay sa QC habang lasing. Kabilang sa mga kasong isinampa laban kay Marzan ay paglabag sa domicile, slight physical injuries, grave threat at child abuse. Hindi lang ito natatapos sa mga kasong kriminal, sinimulan na rin ng NCRPO ang administrative proceedings laban sa kanya. Ayon pa kay NCRPO Chief, hindi isinasantabi ang posibilidad na may sangkot sa illegal na droga ang naturang pulis. It will be a part of the administrative investigation to see to it, but na kung totoong may involvement siya sa drug. So that kung makita natin na may katotohanan nga yung paratang sa kanya, then we'll be filing another charges against him. Nag-ugat ang insidente kasi sa isang personal na issue. Inuulat umano ni Marzan na sinisiraan siya ng isang babaeng nagngangalang Dimple na nagsasabing siya ay sangkot sa illegal na droga. Dahil sa galit ay ilang bahay ang sapilitan nitong pinasok para hanapin ang nasabing babae. Ngunit paglilinaw ng NCRPO, hindi kabilang si Marzan sa mga pulis na kasama sa mga anti-illegal drugs operation. Sa kabila nito, isa sa ilalim pa rin si Marzan sa drug test at psychological test dahil sa matindi at hindi katanggap-tanggap na kilos nito laban sa mga inosenteng mamamayan. Bunga ng lahat ng ito, Abril 21 nang tanggalin sa pwesto si QCPD District Director Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. dahil sa issue ng command responsibility. May malinong dahilan umano para sa pagsibak kay Buslig ayon kay NCRPO Chief Aberin. Of course, as I see it, hindi nyo po ini-report sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Pre-presume niya na alam ko na. Sa ngayon, isinailalim na sa restrictive custody ng QCPD si Marzan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Sheena Torno, SM9 News.